Ay mag-start itong C900 ah. Pinark ko lang sandali ay mag-start. Ay mag-start. Patay tayo dyan. Ay mag-start eh. Nangyari ito dati pero ngayon ay talaga sulit sa GC kaso ayaw pa rin. Ito try kong checkin yung contact point itong kill switch. Di pa rin gumana. Panibagong chapter na naman ba ito ng aking pagmamotor mga kaibigan? Good morning mga kaibigan at nagbabalik po ang inyong lingkod, Dan Ken Ride. Isang napakagandang umaga. Wala masyado ulap, clear ang kalangitan natin. May paparating na bagyo pero hindi pa siya maglalandfall sa ating area of responsibility. Nung isang araw pumunta ako ng Clark, Pampanga. Medyo kasama ang palad inabot na ako ng gabi sa pag-uwi. At sakto, medyo binabagyo tayo nung time na yon. Ang lakas ng bagsak ng mga ang lakas ng ulan. At doon ako sa NLEX, biglang umulan. So kaka-exit ko pa lang doon sa Dao. Kaka-entry ko pala sa Dao. Tapos yun, doon na nagsimula ang ulan. Ang lakas ng patak ng ulan. Inulan ako, binagyo ko mula Dao hanggang Cavite na. Ang lakas ng hangin, grabe. Doon sa may tulay doon sa NLEX, from San Simon to Santa Rita. Diba? May tulay na mahaba ron. Ang lakas ng hangin. Siyempre kinakabahan ako kasi first time kong mag-ride na buha bagyo talaga. So napakalakas ng hangin, napalakas ng ulan. Grabe talaga. Tapos ang haba pa ng biyahe ko, ang dami pang truck. Talagang grabe. Yun na yung pinaka worst na ride ko sa talambuhay ko talaga. Di ako laing makapag-ride ako ng buha bagyo. Tapos nasa NLEX pa ako. Ang haba pa ng biyahe. Tapos yun, basang-basa yung, although meron naman akong kapote, pero basang-basa yung loob ng damit ko. Saka yung mga resibo ko, basang-basa. Alam nyo na, mahalaga yung mga resibo, papa-reimburse natin yan. Binasa, yung iba nahulog. Kasi syempre, cash lang tayo. Kakadukot ko sa bulsa. Wala pa naman akong tank bag, yung nilalagay dito sa tangke. Yun yung kailangan ko para pag mga long ride, imbis na dudukot ako sa bulsa, dudukot na ako dito sa bag. Grabe talaga yung huling ride ko sa may Pampanga. Hirap na hirap ako. Alam niyo yan, from 7:30, diba, hanggang alas 12, tagal ng biyahe ko. Tagal ng biyahe ko kasi napaka-traffic. Grabe talaga doon sa NLEX nung huling punta ko ng Pampanga. Napaka-traffic, grabe talaga. Kasi ang daming ginagawang kalsada rin sa NLEX yung during that time, yung nag-asfalto sila. Ako naman syempre, nag-iingat ako, umulan palakas pa ng ulan, ang hirap ng visibility, wala akong masyado makita, kaya dahan-dahan lang ako. Diba? Ayaw ako magmadali kasi delikado. Nakakalagpas din tayo sa traffic mga kaibigan. At malapit-lapit na tayo. Di pa tayo kalsada rito. Parang gusto ko magtagaytay. Next time. So magtagaytay, magkape, tumain na bulalo. Masarap na bulalo. At tawilis. Namimiss ko na yun. Gusto kong isama yung misis ko, kaso yung misis ko takot sumakay sa akin. Kinakabahan siya kasi ang laki-laki ro ng motor, parang antulin-tulin daw. Depende naman, diba? Ako mabagal lang talaga magpatakbo kasi ang number one priority ko is yung safety. Safety ang number one priority ko, hindi yung kumarera at magpapansin. At ang priority ko makarating ng safe, makasingit ng safe. Dito maraming mga maraming kung ano-ano sa kalsada, mga bakal, mga metal plates, mga lubak. Naku, magugulat ka sa lubak minsan. Ito na yun. Nakarating din tayo sa wakas.
Start lang ako sandali. Yan. Ay, mag-start itong C900 ah. Ito. Pinark ko lang sandali, ay mag-start. Okay. Ay, mag-start. Tayo dyan. Pasok ko muna ron. Ay, mag-start. Tulak muna tayo. Sana makuha sa pahinga. Ay, mag-start eh. Nangyari ito dati pero ngayon ay talaga pagod ako rin. Pinula ko muna yung motor. Pero sana mamaya mag-okay na siya pag napahinga na mga ilang oras. Alright. So nandito ako, tinatry kong ayusin. Okay naman yung immobilizer niya, nagbi-blink naman siya, di ba? Tapos pag iano mo, syempre mawawala na dapat yung pula. Pag in-start ko ayaw. Ay talaga. So try kong linisin to yung loob nito, kaso yung tools ko nasa loob. Mamaya kukunin ko. Dito ako sa Motolite, nagpapa-charge ng battery. Ito pina-charge ko na yung battery. Fully charge na siya, kaso ayaw pa rin. Hindi ko lang bakit. Ay nako. Ito, try kong checkin yung contact point nitong kill switch kung ito nga yung cause. So ito, nilinis ko na, binuksan ko na tong kill switch. Hindi pa rin gumana. Niliha ko na nga eh. So yan, naka-on yan. Pero itong ignition switch yan. Ito, niliha ko. So feeling ko parang put-put na siya oh. Pag inaano mo siya, parang parang ang layo ng ano niya. Ito, try natin. Diba okay? So kill switch on. Diba ayaw? Ayun. Hindi ko maaabot yung hindi ko maaabot yung contact point, yung contact nung starter ignition switch. Okay, kill switch okay yung pala eh, okay. Yan yung ignition switch, yung ito para mag-on talaga siya. Bitin so niliha ko na. Ngayon since nakabukas siya, sinagad ko yung pagkakapindot sa kanya, talagang pinindot ko. Yun, nag-start na. Hindi lang, yung ignition switch yung nagka-problema. Parang bigin siya, kinakapos kumbaga, hindi sila nagpapangabot o hindi sila nagtitikit, kaya ito na mag-start. So okay. So at least okay na yung motor natin. Siguro kailangan ko na lang itong palitan ng bagong ignition switch para di na maulit ng ganitong pangyari. So at least okay na tayo, makakawin na tayo sa bahay. Ayos. Nagtipid muna tayo bago tayo buhay. Ay nako, wala yung Boltan ito naman 900. Ay nako, buhay. Yan pala mag-big bike, no? O tara, sa wakas, naayos din. Ako naman. Woo!
Grabe, grabe mag-bike talaga, no? Kailangan handa ka talaga sa ano man pwede mangyari, no? Ay, atake sa puso eh. Hirap kasi pag ganun, pag kunyari bigla kang hindi makakaandar, hindi ka makapag-start, hassle. Nakakaba, laki-laki na to eh. Paano ko mabibitbit to? Diba? Paano ko to may sasakay kung saan para lang makauwi? Diba? Kaya kailangan palaging ready. Mali ko eh, actually wala naman akong mali. Okay naman yung battery, diba? Ang mali is hindi ko na-check yung mga switch. So kung kailan nagka problema, eh doon ko lang ma-check. Sige sir. Sir, thank you. Magkano ganyan, boss? Kulang pa ako ng mga ilang takbo yan? Ha? Ilang kaya mo takbo yan? Eh, hindi ko sinasagad eh. Pero kabutan ng mga 260. Oo. Hirap na. Sige sir. Kabuti nag-okay din. Salamat sir. Ay, sa wakas, thank you Lord. Hindi pwedeng hindi ako makakauwi. At palaging nandiyan si Lord sa akin tabi para ako igabayan at tulungan. Pinapalakas siya palagi aking loob. At alam ko palagi siyang nandiyan para sa akin. Palagi may solusyon sa anumang problema. Huwag tayong basta magpapanik, para tayo mas makapag-isip at mas makapag-decide sa tamang solusyon para sa ating problema, di ba? Palagi may solusyon. Palagi may solusyon. Basta ikay nananalig sa Diyos at nagtitiwala sa Kanya, di ba? At ayun na, traffic. Doon tayo sa Bermosa ulit eh. Pero kay traffic, okay lang yan. At least makauwi tayo agad. At alam nyo na, eh napakahirap mag-ayos ng sirang motor, hindi ba? Ay. Ay, sa wakas, ang sarap. Napakainit kaganina at napaka-traffic. Kung naka-sports pala ako. Naka-sports mode pala ako, kaya pala lakas. Kaya pala walang adin langan eh. Talagang ang lakas-lakas niya. Ayun ako, sa wakas at nag-start din yung C9000. Panibagong chapter na naman ba ito ng aking pagmamotor, mga kaibigan? Panibagong chapter na naman ba? Panibagong chapter kasi yung unang chapter yung Vulcan eh. Yung problema sa Vulcan na hindi maayos-ayos, na ayaw niya mag-start na palagi namamatayan. Ngayon, ito na pa yung pangalawang chapter ng pagmamotor natin na hindi natin ma-start yung motor dahil sa palagi siyang namamatayan, no? Sana hindi naman, no? Pero at least naibahagi ko sa inyo yung aking karanasan dito sa C900 na bigla na lang siya ayaw mag-start. Eh, kaganina kasi kakapark ko lang kasi papasok ko sa isang kumpanya, sa loob ng kumpanya vicinity, tapos kumuha lang ako na ID. Eh, pagbalik ko sa motor, akalain nyo ayaw mag-start, diba? Ganun lang, ayaw niya mag-start. So biglang kinabahan na naman ako, pinagpawisan na naman ako ng malamig, kung ano-ano pa mga nararamdaman, yung parang natatay ka na ewan, alam mo yun, diba? Ganyan yung feeling kasi tignan mo laki-laki ng motor tapos hindi ka makakauwi, di mo mapaandar, ang hirap itulak, diba? Ganyan yung feeling pag nasisira ka ng big bike. So yun, pumunta ako sa Motolife, pina-charge ko, okay naman yung battery, na full charge na. Tapos ano pa, yun, chinig na ko yung kill switch, nilinis ko, niliha ko, same problem, diba? Tapos itong ano, may tumatawag sa akin, hindi ko masagot. So yun, nilinis ko yung kill switch, niliha ko, ayaw pa rin. Hanggang sa yun, putya, sabi ko, meron pa palang starter switch, yung ignition switch. So sabi ko, putya, checkin ko nga ito. Tapos nilinis ko, tapos diniin ko, hindi ko pa siya sinasara. Kumbaga hindi ko pa siya binabalik sa dati, hindi ko pa siya sinasara. Tinaray ko yung ipindutin, nag-start siya. Anak ng teteng.
Kasi napansin ko, yung parang contact point ng dalawa, parang pudpud na kumbaga. Ang layo ng pagitan nila. Sabi ko, ba't gano'n? Parang ang layo. Pinipindot ko kasi nakikita ko yung loob kung dumidigod ba. Parang ang layo na. Napupudpud din yata itong ignition switch. Tapos yung pinindot ko, nag-start. Ganun lang. Teka, pagas muna tayo. Kinakabahan ko, pag nagpagas ako, di ba, papatayin ko. Mamaya pa kaya mag-start. So bubuksan ko na naman yung ignition switch. Pagas muna tayo ha. Boss, 500. Ay. Init. Ng wallet.